kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. At saan mong pong panig na mundo kayo naroroon? 29 na tayo ngayon ng Enero 2026, Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, kumakalat na medical condition ng Pangulong BBM sa social media, fake news ayon sa Malacanang. Majority ng mga Pinoy walang tiwala sa China ayon sa survey. General Nartates, naging ganap ng PNP chief matapos matanggap ang kanyang ika-4 na star. Department of Health todo bantay sa Nipah virus. Paghahanap sa 10 nawawalang pasahero ng lumubog na MV Tricia sa Basilan, pinaigting pa ng Philippine Coast Guard. Dating Comelec spokesman James Jimenez pumanaw sa edad na 52. Binalaan naman ang mga OFW na mag-ingat sa mga scammer. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye, nagsimula ng magpatupad ng mas maigpit na health protocol ang Department of Health Bureau of Quarantine sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang mga pantalan at mga paliparan sa bansa. Kasunod dito ng paghigpit na ipinatupad din sa mga paliparan sa ibang dagat sa gitna ng outbreak ng Nipah virus sa India. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, 24 oras na minomonitor ang lahat ng mga paliparan kahit wala pang ipinapakitang sintomas ang mga dumarating na mga pasahero. Tiniyak din ng opisyal na naayon sa pamantayan ng World Health Organization ang pinatutupad na health protocol sa bansa. Sinabi pa ni Domingo na mamahagi rin ang Bureau of Quarantine ng mga informational material hinggil sa Nipah virus sa lahat ng mga points of entry upang mapapatid sa publiko ang mga sintomas at paraan ng pag-iwas. Dahil wala pang rekomendasyon mula sa international health bodies na magpatupad ng travel restriction, nananatiling bukas naman ang mga hangganan ng mga borders ng Pilipinas. Talip, ipinatutupad ang proactive screening measures tulad ng online health declaration at thermal scanning sa mga dumarating na mga pasahero. May isa namang standard procedure talaga. Pero pinakamainam kung kayo po ay medyo senior citizen na, ha? Meron pong mga comorbidities. Gumamit ho kayo ng face mask. Inawin ng Department of Health ang pangamba ng publiko sa Nipah virus. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, handa naman ang bansa na harapin ang banta ng naturang virus, bagamat ito ay nasa India pa lamang. Giniit ni Domingo, hindi na bago sa Pilipinas ang nasabing sakit dahil naranasan na ito sa Sultan Kudarat noong pang 2014. Sa kabila ng sintomas ito ay lagnat, pananakit at kasukasuan. Huwag din natin sa alang-alang ang pagkahilo, sore throat at sa malalang sitwasyon pagkakaroon ng encephalitis o pamamaga ng utak at meningitis. Bago pa mag-2019, bago pa mag-COVID-19, kilala na natin to eh. Hindi tayo nag-flight restrictions noong 2014, na-solve pa rin natin yung ating Nipah virus problem. In other words, hindi po yun
importante dito. Alam po natin, kinakabahan tayo dahil may balita mula sa ibang bansa. Pero kung mapapansin niyo po, maski ang Thailand mismo, hindi rin naman sila nag-flight restrictions Nagsiscreening lang po sila. So hindi po laging solusyon ang lockdown pagdating sa mga usapin ng public health. Magandang umaga, Pilipinas! May nga aga sa mga kuturanta na sa Bayawan City sa Leyte. Hindi, Bayawan City, Negros Oriental pala. Bayawan City, Negros Oriental. Inatasan naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health paitingin ang ligtas-tignas vaccination campaign sa Mindanao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, higit 1 milyong bata ang nabakunahan sa Mindanao sa unang linggo ng kampanya. Lain nitong maprotektahan ang mga bata edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang laban sa measles at rubella. Agtitiyak din ni Castro, patuloy naman ang aksyon ng Department of Health para maprotektahan ang mga batang Pilipino sa naturang viral infection. Lalo't maaari itong mauwi sa pag-ospital o pagkamatay kapag hindi nalabanan. Naghahanda na ang Muslim community sa buong mundo para naman sa Idul Fitir, isa sa mga dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam. Nahudyat din ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Ang Idul al-Fitir ay nangangahulugan ng piging ng pagtatapos ng pag-aayuno at ito'y pinagdiriwang sa unang buwan ng Shawwal o ika-10 buwan ng Islamic Lunar Calendar. Base sa kasalukuyang astronomical prediction, inaasahan papatak ang unang araw ng Idul Fitir sa March 20, 2026. Dahil dito inaasahan ang 3-day long weekend, magsisimula ng Marso 20 hanggang Marso 22. Haba nun ha? Gayunman, ang pinal na petsa ay depende pa rin sa tradisyonal na moon sighting. Taong 2025, bad year daw para sa movie industry ng Pilipinas. Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Bakit naman, Gorgie? Good morning. Ramdam talaga ang pagbagsak ng ating movie industry na ang sabi nga ng ilang leaders ng industriya ay bad year daw talaga ang taong 2025 sa ating movie industry. Hindi na nga naglabas ng statement ng Metro Manila Film Festival kung magkano ang kinita ng MMFF 2025 dahil hindi siya talaga kalakasan. Ang sinasabi ng iba ay malaki daw talaga ang epekto dahil sa mahal na presyo ng ticket sa mga sinihan. Kaya ang ibang producers ay nag-adjust na nga ng presyo para maging affordable ito sa mga manunood. Ang presyong 300 hanggang 400 at minsan meron pang 600 ay ginawa na nilang 275 pesos o kaya 230. Iyan ang ginagawa ngayon ng Viva Films. Noong nag-showing sila ng pelikulang The Werewolf Boy, ay ginawa na nilang 275 ang presyo ng ticket. Unfortunately, hindi pa rin ito gaanong nag-hit sa takilya. Ngayon naman ay nakatakdang i-showing ang Valentine's film nilang The Loved One ni Jericho Rosales at Ann Curtis. In-announce sila noong Martes na ang presyo ng ticket sa SM Cinemas ay nagkakahalaga na ng 275 at sa probinsya ay 230 pesos. Bilang pagtugon nito sa pakiusap ng karamihan na babaan ang presyo ng ticket para makakaya ng mga manunood at pwedeng sumigla muli ang ating mga pelikulang lokal sa mga sinihan. So inaasahan nilang gagawin din ito ng iba pang mga film producers. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4, magsasanag puwersa ang mga alkalde at ang Department of Education para pabilisin ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Kaugnay nito aabot naman sa 240 na mga mayors ang nagtipon sa San Juan City kahapon para talakayin ang magiging direktang papel ng mga pamahalang lokal sa pagtugon sa lumalalang classroom shortage ng Pilipinas. Present sa Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building in Cities and Municipalities, pinangunahan ito ni San Juan Mayor Francis Zamora kasama ang mga local chief executive. Nandun din sa Education Secretary Sani Angara at ang chairman ng Senate Committee on Basic Education na si Senator Bam Aquino. Ayon kay Mayor Zamora, ang Classroom Building Acceleration Program ACT ay isang makasaysayang hakbang na nagpapahintulot sa
sa mga LGU na pangasiwa ng konstruksyon ng mga classroom. Sa halip na iasa na lamang ito sa Department of Public Works and Highways para matugunan ang matinding classroom gap. Sinabi naman ni Senator Bam na naglaan ang pamahalaan ng 66 billion pesos ngayong taon para makapagpatayo tayo ng 25,000 hanggang 30,000 na mga silid aralan. Mahalagang hakbang ho ito dahil marami ho ngayong mga nasa construction industry medyo kinakabahan ho talaga hindi na humakumbinsi na magbuhos ho ng pondo. Ay mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-care sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitindi mancha based on 10 sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kinundina ng International Coalition for Human Rights in the Philippines ang maras na pag-aresto sa 7 residente at miyembro ng komunidad mula sa anti-mining barricade sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya nitong nakalipas na mga araw. Ayon sa ICHRP, kinokondena nila ang overkill o labis na pagdedeploy at paggamit ng puwersa ng mahigit 300 tauhan ng PNP at mga miyembro ng SWAT para umaresto sa mga nagpoprotesta at sa pilitang giniba ang kanilang barikada upang makapasok ang mga mining equipment ng British company na Woogle Corporation. Iginit ng grupo na nilamag ng puwersa ng Estado at ng mga goons ng Woogle ang karapatan ng komunidad ng mga magsasaka kung saan nagbarikada at pinadlangan ang mga gustong pumasok sa lupang may titulo at private property. Ang 7 inaresto ay kinabibilangan ng community leader na si Florentino Dinos II at 6 na babaeng magsasaka. Tinutulan ng mga residente ang resibong hakbang ng Google sa pagmimina ng mga gold at copper deposits sa lupang katutubo sa Lupax del Norte nang hindi man lamang daw sila kinukonsulta. Mamaya maintindihan natin ano ba itong nangyayaring ito dyan po sa Dupax, ha? Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inalunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaari nang i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado o lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update din ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala din ni Chairman Tenco, maging mapanuri ho sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ho mga reklamo ngayon hinggil sa mga illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Papupustahin ka pagkatapos hindi ka nababayaran pagka nanalo ka. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph at /PAGCOR Guarantee. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amay araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho ang medallion sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! 4,000, 4,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. 4,000,000 yan, ha? Basta yung isang bagay dyan ay ginagamitan ng T. T. May ba pag-order pagka-single? Can I have a tea? Yan. Pero pagka mga 5 anak na daw, pahingin mo siya.
Hindi ko alam bakit. Yan. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sandin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Sa Nibuersa, sa Collective Pledge of Commitment ang mga opisyal mula sa 17 pantalan at Central Office ng Bureau of Customs bilang simbolo ng pagkakaisa at pagtalima sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos para sa isang disiplinado at people-centered na pamamahala. Tanda rin ito ng pakikiisa at suporta sa reforma sa loob ng ahensya sa ilalim ng liderato ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kung saan muling nangako ang mga Assistant Commissioners, Deputy Commissioners, Service Directors at District Collectors para sa mas tapat, accountable at modernized service. Kasabay ito ng isinagawang New Year's Call ng Bureau of Customs bilang pagsalubong sa bagong taon. Sa mensahe naman ni Commissioner Nepomuceno, hinikayat nito ang mga opisyal na patuloy na taguyod ang integridad at pananagutan sa tungkulin. Inimok din ni Deputy Commissioner for Enforcement Group, dating Police Brigadier General Nolasco Batan, ang kanyang mga kasamahan na palakasin ang koleksyon sa buwis at mas mahigpit na pagbabantay sa mga border ng bansa. Matindi rin ho yung ginagawang palasahan ngayon dyan po sa Bureau of Customs. Nagsimula na ang 19 na technical wreck drivers at ang remote operated vehicle o mga ROV ng Philippine Coast Guard sa kanilang underwater search operation para makuha ang 10 nawawala pang pasahero ng EMBA Trista Kirstine 3. Ginagamit ang ROV upang mapalawak ang search capability ng Philippine Coast Guard at upang suriin ang kondisyon ng barko sa ilalim ng dagat, magsisilbing gamay sa mga susunod na hakbang ng rescue at mga retrieval operations. Magugunitang sa official tally ng Coast Guard, 18 ang naitalang nasawi, habang mahigit sa 300 ang nailigtas, kung kaya't mayroon pang 10 nawawala na mga pasahero dahil sa paglubog ng naturang barko sa Balok-Balok Island, Haji Mutaman sa Basilan. Inatitiyak naman ni Senator Rapi Tulfo na may makukulong sa paglubog ng Roro vessel sa karagatang sakop ng Basilan. Ayon kay Senator Tulfo, ang chairman ng Senate Committee on Public Services, hindi sapat na suspindihin lamang ang biyahe ng barko ng Allison Shipping Lines na nagmamay-ari ng lumubog na MV Trista Kirstine 3. Iginit ni Tulfo, nakapagtataka na sa kabila ng 32 maritime incidents. Lupit, 32? Na kinasasangkutan ng Allison Shipping, nakapaglalayag pa rin ang kanilang mga barko. Masaklap itong nangyari recently sa Basilan na kung saan 316 passengers and 18 dead and 24 missing so far. Nasakay nitong MV Trista Kirstine na pag-aari ng Allison Shipping Lines. This is really unacceptable. Dapat meron talagang managot dito. Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. Ang pinagtataka... Hindi lang doon sa kumpanya, pati doon sa mga nagbibigay ng permiso dito. Yung Marina ay igtingan naman ng Maritime Industry Authority o Marina ang compliance at safety audit sa mga lokal na mga barko matapos ang paglubog ng MV Trista Kirstine 3 sa Basilan. Ngayon pa, ayon kay Marina spokesperson Luis de los Santos, bubusin ng scoring matrix sa pag-assess ng bawat barko at uunahin ang mga pampaserong sasakyang pandagat. Alinsunod sa direktiba ng Department of Transportation, susuriin sa audit ang mga dokumento ng barko, sertifikasyon ng crew, life-saving at firefighting equipment at kung sapat ba ang training ng mga tauhan. Yan man sinabi ng Marina na kakailanganin nila mas mahabang panahon upang may sagawang audit ng Allison Shipping Lines dahil naman sa kakulangan ng tauhan.
Susmi Ginoong mahabagin. Ang excuse nyo pa rin ay kakulangan ng tauhan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yun ang laging palusot, di ba? Kakulangan ng tauhan. Kung meron ho kayong sistemang, bakit dito ho sa DCRH, ano ha? Hindi ko naman pinagmamayabang, ano ha? Kulang na tayo ng tao. Stretch na stretch yung manpower ho namin. Di ba? Pero number 1. Yabang. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, baka kayo may mga importanteng lakad ha. Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang baksik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Yung sinasabing kakulangan ng tao, ganito lang yan. Para example yan ha. Magbe-medical mission ka. Di ba? Pag nag-medical mission ka, pagpunta mo sa isang lugar, syempre libre. Madaming dadayo dyan. May libreng serbisyo, may libreng gamot. Yan. Minsan pipilo dyan, mga 2,000, di ba? Kung pinakakonti, 500. Ang bit-bit mong doktor, 3, 4. Isang dentista. Di ba? Yung iba, mga taga-dispense ng gamot. Paano mo namang susuriin yung mga, kung ganun lang karami yung support group mo, di ba? Paano mo naman sila machi-check isa-isa? Ha? Alam nyo, kinakailangan talaga ng sistema. Kasi kung may 1,000 may sakit doon sa isang lugar, sa isang barangay, halimbawa, kung saan magkakaroon ka ng medical mission, ano ibig sabihin nun? Abay, may pandemic. Ganun karaming may sakit. So, ano ho ang talagang totoong dahilan nun? Yung iba gusto lang pumila kasi gusto ng libreng vitamins, libreng gamot, ayan. Simpleng-simple yun. I-segregate ho ninyo. Sino dito ang walang sakit pero gusto ng vitamins? Papilahin mo doon. Sino dito nangangailangan lang ng toothpaste at papilahin mo doon. Ganun lang. Lagyan ho ninyo ng sistema. Pero kung sasabihin nyo, kulang kami ng tauhan kaya hindi ho namin may inspeksyon. Naku, yan ho ay katuwiran ng mga gustong magpalusot at mga nagpapalusot. Magandang umaga, Pilipinas! 3 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana winasak ng mga otoridad sa Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay nabigat. Romy. Naging matagumpay muli ang isinagawang serye ng marijuana eradication operation ng Cordillera PNP matapos matuklasan ang abot sa higit sa 3 milyong pisong halaga ng marijuana sa lalawigan ng Benguet. Ayon sa ulat ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, nadiskubre ang 14 na plantasyon na marijuana na tinamnan ng 15,370 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 3,074,000 pesos sa munisipalidad ng Bacon, Kapangan at Kibungan. Ang matagumpay na operasyon na resulta ng pagtutulungan ng pinagsanib na operatiba mula sa Kibungan Municipal Police Station, Bacon Municipal Police Station, Kapangan Municipal Police Station, 1st and 2nd Benguet Provincial Mobile Force Companies, Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Benguet Provincial Police Office, Regional Intelligence Division ng ProCar at Philippine Drug Enforcement Agency. Lahat ng nadiskubring marijuana ay agad na binunot at sinunog habang dinala ang ilang samples sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa kaukulang pagsusuri. Samantala patuloy naman ang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga responsable sa pagtatanim nito. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Magandang umaga, Pilipinas! 29 na makalipas sa alas 4. Nanawagan naman sa Agriculture Undersecretary for Operations Roger Navarro sa mga magsasaka at mga lokal na pamahalaan. May tingin ang pamumuhunan sa livestock.
at iba pang mga priority crops kung saan iginit niya na maaari pa rin maghatid ng mas mataas na kita ang domestic focus na produksyon sa pamamagitan ng pagbabawas sa labis na pagdepende sa mga food imports. Sa kanyang mensahe sa Municipal Agri-Fishery Investment Forum na ginanap sa Cebu City, sinabi ni Navarro, ang panawagang ito ay dahil sa nananatiling mataas ang agricultural trade deficit ng bansa na nasa humigit kumulang $11 billion o mahigit sa 650 billion pesos batay sa kasalukuyang exchange rate. Ipinapakita ng bilang na ito ang mga structural na kakulangan sa lokal na supply kahit sa patuloy na pagtaas ng demand kasabay ng paglaki ng populasyon at kita. Dinimok ni Navarro ang mga munisipalidad na ikalat ang pamumuhunan sa mga pangunahing produkto kabilang ang saging, gulay, kape, niyog, livestock, manok at pangisdaan. Bagamat malawak pa rin ang itinatanim na saging, kinikilala niya na humihina na ang kakayahan ng bansa na makapagkompetensya sa export. Ayon kay Navarro, ang mga kakompetensyang producer ay umuusad gamit ang teknikal na kaalaman na unang na-develop sa Pilipinas. Pakita ho naman yun, saan lang ho nag-aral ng pagtatanim ho ang mga taga-Vietnam? Dito ho sa Pilipinas. Yung inimbento nating nata de coco, pinalakas ng husto ng Thailand. Patunay na naging epekto ng underinvestment sa productivity at innovation. Itinuturing din ang kape bilang isang priority crop sa ilalim ng pamumuno ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. kung saan dinidevelop ang mga bagong production area sa Mindanao, partikular na sa Cotabato at Agusan del Sur. Dating City Hall employee binarel patay sa Davao del Norte. 2 araw matapos na makapagpiyansa, nananawagan ng hustisya ang kanyang pamilya. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, nanawagan ng ustisya ang pamilya, mga kaibigan at miyembro ng LGBTQ community matapos pagbabarilin hanggang sa mamatay ang dating City Hall employee na si Lester Kevin Payot Guzman sa Purok Nangka, Barangay Magupo East, Tagum City, Davao del Norte, Miyerkules ng umaga, Enero 28, 2026. Ayon sa Tagum City Police Station, 2 araw bago ang pamaril ay naaresto si Guzman ng Cybercrime Unit ng Tagum PNP kaugnay ng kasong unjust vexation in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nabatid na naaresto siya noong Lunes, Enero 26, 2026. Subalit pinayagang makapiyansa at pansamantala nakalaya. Hindi inakala ng kanyang mga kaibigan na mauwi sa kaharasan ang kanyang sinapit makalipas lamang ang 2 araw. Bukod sa kanyang pamilya, nagpahayag din ng panawagan ng hustisya ang kanyang mga kaibigan na LGBTQ community, maging si Tagum City Councilor Leo Riveta ay nanawagan ng agarang paglutas sa kaso at pananagutan ang mga nasa likod ng pamamaslang. Sa ngayon, patuloy na tinutukan ng Tagum PNP ang investigasyon upang matukoy ang motibo at pagkakailanlan ng mga sospek na iniulat na luna ng motorsiklo na isagawa ang pamamaril. Ito si June Suterra para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Maganda umaga, Pilipinas! 33 makalipas sa alas 4, pinalawak pa ng National University ang access sa dekalidad na edukasyon at oportunidad sa trabaho sa 7 campuses nito sa labas ng Metro Manila. Kabilang sa mga campus sa mga probinsya ang NU Bacolod. Meron pala dun. Laguna, meron din sa Baliwag, Dasmariñas sa Cavite, Lipa, Batangas, Clark at Cebu, kung saan ang mga empleyado at mga mag-aaral ay nasa 96 hanggang 100% na locally hired. Ayon kay NU President at CEO Renato Carlos Ermita, layunin ng universidad na maibalik at mapanatili ang talento ng mga probinsya sa pamamagitan ng standardized salary matrix para sa lahat ng kanilang mga empleyado. Saka isang advantage dito, yung mga graduate pala ng NU, priority din ho sa mga vacancy sa SM. Na makakatulong din niya ito upang mabawasan ang brain drain. Ang NU ay bahagi ng corporate social responsibility ng SM Group, kung saan ang pagiging mall-based ng mga campus ay nagbibigay din ng accessibility, affordability at ligtas na transportasyon para sa mga estudyante at mga empleyado. Ay nako, eto ho ang isang sana gayahin din ho natin dito sa Pilipinas. Dami namin nating ipinapasang batas. Yung iba ang
tara namang nilalabag. Marami naman nagbe-bend ng law. Ipagbabawal na sa France ang paggamit ng social media ng mga batang edad 15 anyos pababa. Ito ay makarang aprubahan ng mga French lawmaker ang panukalang social media ban sa mga kabataan na target na maimplementa sa pagsisimula ng susunod na school year sa Setyembre sa Pransya. Saklaw din ang nasabing panukalang pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga high school. Nakatagda itong talakayin ng Senado sa mga susunod na linggo, alinsunod na rin sa hiling ni President Emmanuel Macron na madaliin ang pagpapasa nito. Sinabi ni President Macron ang hakbang na ito ay tugon sa rekomendasyon ng mga sayentipiko at panawagan din ng mga mamamayan. Sinasabi ho sa pag-aaral na maagang exposure ng mga kabataan, lalong-lalo na yung nasa developmental age pa lang ng kanilang brain, ay lubhang mapanganib sa pagkakaroon ng akses ng mga kabataan sa social media. May mga pag-aaral din po na nagsasabing yung pagtaas daw po ng insidente ng suicide dahil po sa akses ng mga kabataan sa social media. Baka naman meron hong policy maker ho tayo. May mga kongresista ho tayo nakikinig ngayon. Magandang umaga ho sa inyo, Baka gusto ho ninyong mag-file din ng kalihintulad na bill. O kung wala pa, kung meron naman, parating nyo rin ho sa atin dito. Tulungan ho namin kayo para maisulong yan, Mananatili sa 15% ang taripa ng bigas hanggang sa buwan ng Marso ngayong taon, maliban na lamang kung bumaba ng higit pa sa $370 per metric ton ang presyo nito sa world market. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi pa nalalampasan ang itinakdang price threshold ng gobyerno para itaas ang taripa. Batay sa guidelines, maaari lamang itaas sa 20% ang taripa kapag ang presyo ng 5% broken Vietnam rice ay bumagsak na sa pagitan ng $350 hanggang $367 per metric ton. Ayon kay De Mesa, ang average price ng nasabing uri ng bigas noong Disyembre ay nasa $387 kada metric ton dahil upang manatili at hindi magbago ang taripa ngayong quarter na ito. Maganda umaga, Pilipinas! Most wanted person arestado at nahulihan pa ng baril at mga bala sa Suwan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Sual Municipal Police Station ang most wanted person na 59 anyos na lalaki residente ng Urdaneta City matapos itong maaresto alas 2:20 ng hapon sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC sa kasong 2 counts of murder, no bail bond recommended, at matapos ang pagkaresto sa suspect ay nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang isang caliber 45 na baril, 2 magasin, 21 bala at isang hollow point na bala na nakalagay sa sling bag na nakasakbat sa kanya. Ayon kay Sual Acting Chief of Police Major Vincent Jasper Magsarili, ang pagkadakip sa suspect ay pinangunahan ng First Provincial Mobile Force Company na nakabase sa Alamino City kasama ang kanyang mga tauhan at Provincial Intelligence Unit ng PPO. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng hukuman upang mailipat ang suspect sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga suki natin dyan sa Canada. Kamusta ho kayo dyan, Malamig bang panahon? Sa Yuson, Alvin Nunez, Ayan, magandang umaga. Ay, teka nga pala, birthday pala ni Sidney Baile, dyan sa US, Sidney Baile, happy birthday. Ayan, hindi pa naman senior yan. Alam ko, matanda lang ako ng mga 1 taon kay Sidney. So, nasa 54 lang siguro yan si Sidney Baile, sige, galingan mo ang paglilinis ng paligid mo dyan. Magandang umaga din kay Jose Ramon Nunod dyan sa New Jersey. At magandang umaga po kay, Ma'am Evan lang sa Las Vegas. Gumusta na ho kayo, Magandang umaga din po sa mga taga-Abulog. Hindi, Abulog, Cagayan lang yan. Naimbag na bigat. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, galing po sa iba't ibang lugar. Magandang umaga din po sa mga taga Hong Kong. O hi gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Kung pabalik kayo ng Pilipinas, magpapasalubong, wag na hong imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng
kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Check ko ninyo sa tangerinechocolate.ph yung 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Iba't ibang luto naman ang isdang native na tarok. Aba, bumaha sa pagdiriwang ng 10 Tarok Festival at 19 founding anniversary naman ng Magudadato LGU. Bah, dumalo rin at nakikain doon si Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Dinayo na iba't ibang bisita mula sa iba't ibang sektor at mga karatig bayan ang pagdiriwang ng Bayan ng Mangudadato, Maguindanao del Sur sa kanilang ika-19th founding anniversary at ika-10th Tarok Festival. Iba't ibang aktibidad at pa-contest ang natunghayan ng lahat na pinaghandaan ng mga organizers, kabilang sa highlight ng programa ay ang Children and Youth Congress 2026 kung saan naging bisita si Jollibee na labis na ikinatuwa ng mga bata, ganun na rin ng mga nakakatanda. Dinumog din ang bangka race kung saan isa din ito sa mga naging highlight ng aktibidad na ginanap sa bahagi ng Buluan Lake. Ang Mangudadato LGU ay natatag sa pamamagitan ng tinaguri ang founding father ng munisipyo at nagsilbing pinakaunang alkalde, si former Mayor Freddy G. Mangudadato, kung saan natutukan nito ang pagpapahalaga sa kultura, pagkakaisa, mapayapang komunidad at pag-unlad. Ang bayan ay pinamunuan ngayon ni na Municipal Mayor-elect Fider ONP Mangudadato at Municipal Vice Mayor-elect by Elizabeth Baykule Mangudadato Tayuan, 10 ng kanilang municipal councilors at barangay officials. Ang Tarok Festival ay bilang pasasalamat sa abundancy na isang uri ng freshwater carp na native dito sa mga kailugan sa Central Mindanao, partikular sa Buluan Lake at Ligawasan Marsh. Ang isang peraso ng tarok fish or kung tawagin ng locals ay lidep ay karaniwang umaabot ng 20 kilos. Isang piraso ng isdang ito ay maaari ka ng magpakain ng isang barangay. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Lumago naman ng 2.6% ang produksyon ng sektor ng agrikultura sa buong bansa noong 2025 na siyang pinakamataas sa loob ng 5 taon. Patay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, kabila ng sunod-sunod na bagyo at masamang panahon, umabot ng 1.77 trillion pesos ang kabuang halaga ng farm output noong nakarang taon. Kabilang sa mga nagambag sa paglago ng produksyon ay ang palay, tumaas ng 2.8%, ang fishery sa mga tama ng 4%, at ang poultry tumaas ng 8.9%. Tumaba naman sa 2.3% ang produksyon ng livestock, kabilang ang baboy at itlog. Ayon sa Department of Agriculture, nakatulong sa pagtaas ng produksyon ng mga proyekto sa irigasyon, pagnatayo ng mga cold storage facilities at iba pang suportang pasilidad sa sektor ng agrikultura. 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1. Araw-araw may chance ka manalo ng Magandang umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy, nakikiramay nga pala tayo sa mga naulila, sa mga kapamilya at mga kamag-anakan. Ganti siyempre sa mga kaibigan ni Father Bel San Luis. Si Father Bel ho ay matagal nating nakasama sa kabilang himpilan, sa kabilang network. Father Bel, wherever you are, rest in peace. Happy joining sa ating pong creator. Galing to, napaka-humble, napaka-malumanay ho nitong magsalita. Si Father Bel San Luis.
Kaya para sa mga kamag-anakan, kaibigan ni Father Bell, alamin ho ninyo may social media page ho ito na po pwede ho magparating ho sa inyo ng impormasyon tungkol ho sa kanyang wake. Si Father Bell San Luis, SBD. Magandang umaga, Pilipinas! Higit naman sa 100 individual na aresto sa isang linggong anti-criminality operation ng PNP sa Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga aga, Jimmy. Pumalo sa 113 ang mga individual sa lalawigan ng Leyte na aresto ng kapulisan sa kinasang isang linggong anti-criminality operation. Ito ang sinabi ni Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr. Ayon kay Colonel Apas, ang operasyon sinagawa Enero 19 hanggang Enero 26 sa 42 na law enforcement operation laban sa most wanted person na aresto dito ang 42 mga fugitives. Kalakip dito ang isang regional level most wanted person, 2 sa probinsya, 1 sa city, 4 naman sa munisipyo at 34 na mga other wanted persons sa kampanya kontra loose firearms. 20 operasyon ang sinagawa. Siyama ang nadakip at 4 na kapiska na baril at 16 na isunuko na mga baril. Isang NPA naman ang sumuko sa 2nd Leyte Provincial Mobile Force Company. Lagip ng isang homemade shotgun sa kampanya kontra illegal gambling. Resulta ng pagkakahuli ng 43 individual sa illegal na pangisda. 14 na violators ang nahuli sa illegal logging. May 5 ang naresto ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jimmy. Bilang naman ang mga NPA sa Northern Samar patuloy na bumababa. Marami daw po ang mga sumusuko. Marami din ang naaresto sa sunod-sunod na combat operations na militar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Patuloy naman daw na bumababa ang bilang ng mga New People's Army sa lalawigan ng North Samar. Batay sa ulat ni Brigadier General Carmelito Pangatungan, ito 3rd Brigade Commander, taong 2025 umaabot na lamang sa 150 to 170 ang mga NPA sa lalawigan. Ngunit nabawasan na ito ngayong taon matapos na mapatay sa mga operasyon at sumurinder ang ilang mga NPA. Dahil dito, tinatayang nasa 73 na lamang ang NPA sa buong lalawigan. Gayun pa man, ayon sa nasabing opisyal, 56 lang dito ang full-time NPA at ang natitira ay mga identified bilang unit militia. Ang nasabing mga full-time New People's Army ang siyang hinahabol ngayon ng militar. Kinumpirma pa ng opisyal na ilan sa mga leader ng New People's Army ay masyado ng matanda. Kabilang dito ang isang kilala na si alias Kado o Seriaco Jerusalem. Mula sa Aksyon Radyo Katarmaan, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jane Galit Bantayan. Sa showbiz mo na actor-politician na si Yul Serbo. Abala sa kanyang craft. At magbabalik pelikula na rin daw. Matapos na hindi lumusot sa 2025 elections, detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang dating Vice Mayor ng Maynila na si Yul Serbo. Ayon sa naturang actor-politician, ginugugol niya ang mahabang panahon niya sa kanyang craft na kung saan ay pinagkakabalahan niya ang pagbuo ng sining sa pamamagitan ng pagtagpi-tagpi sa mga metal. Well, ayon kay Yul, totoong naging masakit ang pagkatalo niya pero tinanggap daw niya ito at 5 araw siyang hindi naglalabas ng bahay matapos matalo noong eleksyon. Pero ngayon, okay na raw ang lahat, nakakapagtrabaho siya ng maayos at gagawa na muli siya ng pelikula. Pero hindi isinasarado ni Yul Serbo ang kanyang pananaw sa muling pagpasok sa politika dahil mas gusto daw niya na makapagsilbing muli sa mga tao at marami pa siyang plano para sa mga taga-Maynila. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Samantala, dako muna tayo sa Amerika. Umabot na po ng 62 ang namamatay dahil sa snowstorm. Diyan po sa US. Kumustahin natin si Jojon Balarite ako live mula po sa Washington. Jojon, kumusta ka na dyan? Yeah, magandang umaga at pinalamig, Kuya Angel. Hindi bababa sa 62 o 62 ang nasawi na naiulat sa nakalipas na 24 na oras dito sa Estados Unidos
dahil pa rin po sa winter storm na nangyari dito sa amin. Malungkot na balita dahil po sa Fannin County sa Texas, ito po ay malapit sa boundary po ng Oklahoma. Tatlong magkakapatid na lalaki, edad 6, 8 at 9 ang nasawi matapos mahulog sa nagiwanong paan o lawa. Ito po ay kinumpirma kanina ni Sheriff Cody Shook sa isang panayam. Ang pamilya ay naglalaro sa labas ng kanilang kasama kanilang bunsong lalaki. Ito po ay nahulog sa napakalamig na paan o lawa at ang kanyang mga kapatid na lalaki ay sinubukan pa siyang rescue via Angel, mga kababayan. Pero sa hindi malamang kadahilanan o ito na rin po ay dahil sa lamig ay hindi na rin po nakayanan ng dalawang kapatid niya at sila po ay nalunod dyan sa pad at nasawi. Ang tatlong magkakapatid po na ang mga pagkakakilanlan ay hindi pa nilabas ng mga otoridad ay agad dinala sa pagamutan pero ito po ay dead on arrival na makarating sa ospital. Hindi ba naman po sa 8 tao ang namatay sa panahon po at pagkatapos po ng pag-aalis po ng snow. Ayon po sa American Heart Associations, nagbabala po ang mga ito na ang pag-snow shoveling, lalo na sa matinding lamig, ay maaring humantong sa mga atake sa puso. Sa South Carolina, Kuya Angel, isang 96 years old na babae na may dementia ang bumagsak sa labas ng kanyang tahanan pagkalipas ng hating gabi. Ito nakalipas lamang na hapon. At sa Department of Public Health ng Estados Unidos, isa sa mahigit 200 ng tao ang nasasawi dahil po sa kaugnayan po sa hypothermia exposures sa lamig. Sa New York po ay may naiulat akong 10 katao ang nasawi dahil sa sobrang lamig. Sumunod po dyan ang Indiana, Louisiana, Tennessee at Texas, Mississippi at Pennsylvania, ganoon din po sa Arkansas at Massachusetts, Kansas, Kentucky, Michigan, New Jersey, Ohio at South Carolina. Patuloy pa rin po ang pagtaas ng bilang po ng mga nasawi dahil po sa naranasang death na hindi pa rin po humupa sa maraming estado dito po sa amin sa Amerika. Marin pong nagbabala ang ating mga doktor dito sa Lanlana sa Texas. Ito po yung carbon monoxide poisoning na Kuya Angel na binabanggit natin itong mga kalalitas na araw. Yung paggamit ng kotse sa loob ng garahe, paggamit ng chartered wheels, uulong sa loob ng kwarto o pagpapatakbo ng gasoline generators malapit sa mga bintana, Kuya Angel. Grabe, ano? Hindi talaga maiwasan. Wala bang exhaust sa Joy John? Yung mga makina na yun na pinagagana nila sa loob? As in, walang... Di ba? Kasi yun nga pumarada ang sasakyan sa loob ng sa basement, ano ha? Tapos paganahin mo. May mga namamatay nga sa carbon monoxide. Hindi lalo na. Diyan sa kung nasa loob mismo ng bahay, yung generator. Yun ang mali ng mga karamihan ng mga gumagamit ng gasoline generators. Dahil umiikot lang yung sa loob nilang bahay. Ay, sus, may Ginoo siya. Sige, ingat dyan ha. Sana nga po, mas matulong. Paano nga pala yung mga homeless, ano? Andun pa rin sila. Hindi sila lumalabas ng bahay, doon sa shelter. Na mga shelter. Hindi pa rin sila pinapalabas ng mga shelter dahil negative na po ngayon ang nararanasan namin dito sa Washington DC at sa ibang mga states sa Kuya Angel. Hanggang kailan yan, Joy John? Sabi mo, mga 3 days, huhupa na. Huhupa na. Pero naglabas po ang US Weather Bureau dito sa amin na magkakaroon pa rin po ng snow sa darating na Biyernes at sa darating po na Sabado at Linggo. Kuya Angel. Naku siya. Sige, ingat dyan, Joy John. At sige na, sumingulong ka. Baka mamaya madali ka rin ng sipon dyan. Ha? Sige, ingat. Maraming salamat, Joy John. Balik sa Kuya Angel. Maraming salamat si Joy John Barrete Acon live mula po sa Washington, D.C. Maganda umaga, Pilipinas! Flash Report. Flash Report! Nakadali ng 6 na pulis Maynila. Yung pulis ang lupit naman ito. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Arestado ang 6 na pulis ng Manila Police District matapos masangkot sa isang holdapan sa lungsod ng Makati. Ayon sa sa Makati Police Station, naganap ang insidente bandang alas 7:48 kagabi na sa Arson Bell Street, Barangay San Isidro, Makati City. Kinilala ang mga biktimang sina Raul Chavez Aragones, Rosemary Banning Abarquez at Manuel Acedo Diaz. Batay sa paunang investigasyon, nakilala umano
na mga biktima ang dalawang babae sa Malate, Maynila na nag-aya sa kanila patungong Makati upang kunin ang mga gamit na mga ito. Subalit pagdating daw sa lugar, bigla silang hinarang ng isang grupo ng mga armadong lalaki, tinutukan ng baril, pinadapa ang isa sa mga biktima at tinalian pa ng kamay bago kinuha ang kanilang mga personal na kagamitan. Matapos ang insidente, tumakas ang mga suspect sakay ng mga motorsiklo. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang operation ang mga tawa ng Makati City Police na nagresulta sa pagkakaaresto sa 6 na pinagginalaan. Ang mga inarestong suspect ay kinilala mga pawang mga police staff sergeant, police corporal at 4 na patrolman na pawang aktibot na katalaga sa Malate Police Station 9. Positibo naman kinilala ng mga biktima suspect bilang mga pinaghinalaan. Sa kasalukuyan, nasa custody ng Makati City Police ang mga pinaghinalaan habang inihahanda ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanila. Inaalam pa natin, Kuya Angel, ang panig naman ng mga tauhan ang opisyal ng Manila Police District Station 9. Ito si Boy Gonzales, Pero, Boy, sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Boy, nasa Makati sila ngayon. Diyan sila nakadetain. Nasa Makati Police ngayon yung 6 na police, Maynila. Ay, sus, may ginawa. Lalaki ng sweldo nitong mga... Hindi naman natin maintindihan. Dumayo pa para mang-hold up. Oo, Kuya Angel, ang mga pulis na pag-alaman ko ay pawang nasa Station 9 na drug enforcement station. Mga nasa mga nanguhuli ng mga illegal drugs sa Malate, Maynila. Ano kaya yan? Hulid up na naman? Yan yung iniimbestigahan pa at inaalam ng mga alamin na rin natin na Kuya Angel, yung panig ng kung ano bakit napunta doon sa Makati at aligasyon naman ng mga opisyal ng Manila Police District. Sige, Boy, pakipalo up mamaya, Boy, ha? Nakakalungkot, ano na? Nakakalungkot na nakakabuisit. Ay, sus ko ginoong. Bago pala si bagong chief entry. Ay, nako. Lalaki na sweldo nitong hinayupak na to pagkatapos manguhold na pa. Sige, Boy. Abangan natin yung follow-up ni Boy. Boy, thank you, ha? Balik sa'yo, Kuya Angel. Maraming salamat, si Boy Gonzales. Di ba, paano ka naman hindi magigigil dito sa mga ito? Di ba? Ang lalaki ng sweldo. Di ba? Lahat na lang ng insentibo binigay na sa kanila. Manguhold na pa rin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa po ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay Upper Bikutan, Taguig City kasama ang Pride Detergent. Barangay Upper Bikutan, Taguig City. Lakasan nyo na inyong radyo, telebisyon at ang ating code word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Convivial. Yan po ang ating word of the day. Sa Tagalog daw po ay masaya. Sa Cebuano, malipayon. Sa Bicolano, maugma. Yan. Ang word of the day natin ay convivial. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rain plasma. At napaka-potent po nito na pagpasok ko sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultamayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede kayo magtanong sa ating mga medical experts. Nakastambay po sila sa 0931-033-2871. Diyan ho kayo mag-text ng inyong mga tanong. 0931-033-2871. And
any question under the sun, lalong-lalo na dun po sa mga nagwo-worry tungkol po sa Nipah virus. At ang magandang balita, kapag ngayon nga ho kayo bumili ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alimang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha pa rin ho kayo ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 502! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Champion detergent. Tapat po sa inyo. DZRH number 1 sa Mega Manila. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, Martes. Huwebes na ho. Paurong ka naman. Huwebes na ho tayo ngayon na 29 ng Enero 2026. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Pangulong BBM muling tiniyak na maayos naman ang kanyang kondisyon. Detalye na balita mula kay Let Narciso Arish Pertin. Let, good morning. Naglabas ng bagong video ang Malacanang para ipakitang maayos ang kondisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa video ay kinumusta ni Palace Press Officer Claire Castro ang Pangulo na nagsabing okay naman siya. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy pa ang pag-inom niya ng gamot. Namiss lang daw niyang kumain ng solid foods dahil sa mga nakaraang araw ay puro sabaw lang siya para matanggalan ng stress ang bituka. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga doktor sa pagbibigay sa kanya ng best medical care. Tiniyak ng Presidente na wala na siyang nararamdamang anumang pananakit kaya balik na siya sa regular na mga gawain. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Aris TV, labas nga din natin yung picture ba yun? Yung statement galing sa St. Luke's Medical Center. Ang sinasabi ho ng St. Luke's Medical Center, yung pong kumakalat na... teka, hindi ko pa pala na-forward. Forward ko mamaya. Ang sinasabi po ng St. Luke's Medical Center, pineke daw po yung statement, yung parang may biswas ba, whatever, na ikinakalat ngayon sa social media. Magandang umaga, Pilipinas! Nagiging acting ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulong BBM, kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta. Detalye na balita mula kay Raymond Dodpa sa RH28. Raymond, good morning. Labag sa batas na marami sa mga mahalagang ahensya ng pamahalaan ay pinamumunuan ng mga acting secretary sa halip na mga permanente sa posisyon. Ayon kay Senador Rodante Marcoleta, questionable para sa kanya na sa kanyang talaan ay 8 kalihim ay pawang mga nanunungkulan in acting capacity. Ito ay ang Office of the Executive Secretary, Department of Finance, Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management, Department of Environment and Natural Resources, Department of Transportation at Presidential Communications Office. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Marcoleta na sa oras na mabigyan ng presidential appointment ng isang kalihim, ay dapat isinusumiti agad sa Commission on Appointment o CA ang kanyang mga appointment papers dahil limitado lamang ang saklaw ng isang acting secretary kumpara sa isang kalihim na confirmed ng CA. Ikinabahala ni Marcoleta ng mga nabanggit na mga kalihim ay sila ang nagdidesisyon para sa ating pananalapi, infrastructure projects, katarungan at seguridad. Diin ng senador, gusto ng mga Pilipino ay matatag at malinaw na pamumuno at hindi acting lamang para maliwanag ang kanilang pananagutan. Narito si Senador Rodante Marcoleta. Sa huli, malinaw ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Hindi sapat ang pansamantalang pamumuno sa mga ensyang may hawak ng buhay
kabuhayan at kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ang pananagutan ay hindi maaaring acting lamang. Dapat ito'y ganap, malinaw at matatag. Sapagkat sa likod ng bawat pansamantalang desisyon at iniiwasang pananagutan, naroroon ang sambayanang patuloy na nagdurusa tumihiling ng buong pananagutan mula sa kanilang pamahalaan. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Standby, Attorney Ran Mendoza. Mamigay muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Oo, may huli na. Kanina pa si Sherwin Alvaro. Excited na si tatay. Sherwin! Yes, magandang umaga, Kuya Angel. Dito nga sa Bonifacio Avenue sa Barangay Upper Bikutan sa Taguig. Nahuli natin habang nag-jogging. Itong si tatay na fan ng DZRH. Tatay, magandang umaga. Okay, good morning po. Good morning po. Pangalan niyo po? Kanor Posa. Kanor, yes. Apo. Si Tatay Kanor. Si Tatay Kanor pala ito. Nakilala ko na rin ang personal si Tatay Kanor. Yes, happy. Wala kaya yatang kasamang gaybot ngayon. Suy! Hindi ba siya yun? Kapangalan na si Tatay Kanor. Ikaw talaga, Tatay pa lagi ka nakatune in sa DZRH. Oh, yes, of course. Lagi nakikinig. Ilan taon na kayo? 76. 76? Mukha lang 75. Avid listener ng DCRS. Anong probinsya? Anong probinsya ni tatay? Anong probinsya mo? Bohol. Bohol? Bohol, yes. Asa dapit sa Bujol? Ano po? Asa dapit? Lubok. Taga Lubok ka? May river. Kaya naman pala batang bata. Kaya naman pala batang bata si tatay, taga Lubok. Dito ka Gasalom? Gasalom ka dito sa una? Eksperto ka magsalom? Unsa mo yung ginadive? Naya ko galing. Balay din. Nakay balay din Sige. Madyong buntag nung ha. Kahit buntag mo, sige. Ihatag na ni Sherwin ang 1,000 ron. Ito na, kapag nasututunan ko, sino paborito ang announcer sa DZRH? Yes, paborito ko yan. Avid listener ako na. Nasira lang yung radyo ko. Agad. Saan siya nanonood, Sherwin? Asa ka katanaw? Cellphone? Cellphone ka katanaw? Sa bahay. Sige. Kasi nagja-jogging siya ngayon. Ito, dahil paborito mo ang DZRH, paborito mo si Kuya Angel Palmones. Ito, meron kang 1,000 pesos. Yeah! Happy. Salamat po. At para magtuloy-tuloy yung pakikinig mo sa radyo, dapat masagot mo yung ating word of the day. Ano yung ating word of the day? Word of the day, convivial. Yeah. Convivial. Masayahin talaga dahil masayahin ka, tatay. Meron kang medium component. Medium component na yan. Hatid sa atin ang Astron Appliance, alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Yan, tatay sa yan, bagong-bago. Galaxy Astron Radio, yan ha, portable radio, pwede rin yung di baterya, pwede di kuryente, kahit saan nyo dalhin, kasama nyo si Coco Martin, yan ha, para sa inyo tatay. At syempre, meron din kayong Medyo Noche basket para sa pagsalubong nyo sa Chinese New Year. Kompleto na yan, panghanda nyo sa Chinese New Year, ang DZRH Medyo Noche basket at ang pinakabago, pinakamabango, pinakamalaki ang Pride Fabric Conditioner, Korean Soap Removing Detergent Powder with stain-away formula. 2 kilo yan. Kaya naman lahat ng labahan, ubos na ubos sa Pride with Fabric Conditioner Detergent Powder. Ano masasabi, tatay? Maraming salamat po. Matutuwa na ang inyong misis. Yes, si Mrs. Kanor. Yan, kapag inuwian nyo ng Pride Detergent. Sherwin, yung isang Kanor daw nakakulong kasi.
nakakulong. Nakakulong. Si Mang Kanor. Mahilig sa bata yun. Sabi ni Bentong, yung isang Kanor nakakulong eh. Sige. Ako, Tatay Kanor, ha? Lagi kang mag-iingat at maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa DZRH. Thank you for making us number one sa pinaka-recent na Kantar survey na number one ng DZRH sa Mega Manila. RH number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash Promo! At sa ating pagbabalik, maya-maya lamang makakasama natin si Attorney Ran. Pag-uusapan natin ang sarcopenia. Sarcopenia. Ano yung sarcopenia? Hindi, iba yung sakit ni Pangulong BBM. Ano lang yan? Tumigas na pupo lang yan. Mamaya, abangan ho ninyo at pag-uusapan natin ang sarcopenia. Pero kung may mga lakad kayo, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. O teka pala ha, may sagot na kagad si Manang Milky Rigono doon sa ating tanong kanina tungkol ho doon sa ipinasa ng France. Ligtas na paggamit ng social media sa bawat pamilya at kabataan isinusulong na ngayon sa Kamara. Yan ang ibabalita sa atin ni Manang Milky, RH12. Manang Milky. Isinusulong ni Representative Lani Mercado Revilla ng 2nd District ng Cavite ang panukalang batas na layunin gawin na mas ligtas ang social media para sa bawat pamilya at mga kabataan. Nakapaloob ito sa House Bill 7300 o ang Social Media Accountability Act. Sa bill, magtatatag ng Social Media Accountability Council na attach sa Department of Information and Communications Technology. Kabilang sa responsibilidad ang pagtatakda ng basic safety standards, pag-review sa platform practices at pagtiyak sa compliance sa national rules para sa digital safety at user protection. Sabi ni Revilla, batay sa mga pag-aaral, naka-i-impluensya ang algorithm sa pag-uugali, humuhubog sa emosyon at nakaapekto kung papaano inuunawa ng tao ang mundo at kapag hindi nasurya ay maaaring magdulot ng panganib sa mga kabataan. Pero tiniyak ni Revilla, hindi naman daw babantayan ang mga opinyon kundi tungkol lamang sa pananagutan at titiyakin na ang digital system ay inuuna ang kapakanan ng mamayan kaysa profit o kita. Ako si Milky Rigono na nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Umaga, Pilipinas! 21, makalipas po ang alas 5 na umaga sa mga pabalik ho ng Pilipinas. Magpapasalubong na lang din ho kayo. Huwag na hong imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yun po yung produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng high value crop, yung kakao. Pinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Pwede din yung i-check sa tangerinechocolate.ph. Yung 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, kapag tinangkilik po natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil ito po tinulungan po at tinataguyod ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana po ating tangkilikin. Yan pong pakiusap ni Dr. Helen Tan dahil ang tangerine chocolate ay 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Dito na muna tayo sa usapin tungkol po sa sarcopenia. Wala hong kinalaman ito sa bituka. Kasama natin si Attorney Ran Mendoza. Attorney Ran, good morning.
Good morning, Bong. Oo. How are you? Ay, okay po. Pero alam mo, kahit ako ay lagpas 50 na, ano ha? Alam ko naman, halos kasing edadan tayo. Hindi, joke. Mas matanda ako mas matanda ako kay Attorney Ran. Ano? Pero nararamdaman ko ngayon, yung biglang nananakit yung kamay mo. Tapos, yan na ba yung tinatawag mong sarcopenia? Kasi kanina, na-research ko rin, ang daming causes ng sarcopenia. So, what is sarcopenia? Yan, ang ganang tanong yan, Kong, no? Kasi isa sa inaabangan natin pag tumatanda tayo, dapat yung quality of life. Yung sarcopenia kasi, is kasama dyan yung pag-lose ng ating muscle mass at yung lakas nito as we age, no? As we grow old, may progressive loss yung muscle mass and strength. According to research Kong, pwedeng mawala yung muscle natin at 20 to 24% of our muscle mass pwedeng mawala by the time that we are 70 years old. Starting at age 30 to 40, pwedeng mawala 8% of our muscle mass every year. Wow. Kaya yan yung pwedeng humina sa atin pag nangyari yan. Yan yung sarcopenia, Kong. Okay. Pero what triggers it? Bakit humihina ang ating muscle? Yung pag-edad natin ko, yung pagtanda natin, kasama talaga dyan yung epekto sa ating biochemistry. Ang sarcopenia kasi, ang definition niya, tinatamaan niya pati yung number ng muscle fiber tsaka yung size ng muscle fiber. No? So liliit yung muscle. The common cause talaga is the natural aging process. Although, dahil sa pagtanda natin, pwede tayong magkaroon ng iba't ibang kondisyon na pwede magpalala ng muscle loss natin, katulad ng mga chronic diseases. Kung may COPD ka or chronic obstructive pulmonary disease, yung may mga kidney disease tayo, diabetes, cancer, HIV, pwede siyang magpalala pa ng pag-lose ng muscle natin. Pag tumatanda din tayo, Kong, nagkakaroon tayo ng reduction in hormone levels, specifically mga testosterone. Testosterone, nagkokos yan ng muscle growth. Pero pag tumatanda tayo, Kong, bumababa yan, naapektuhan din ang muscle mass. Kasama dyan sa pagtanda yung malnutrition or inadequate protein intake, tapos hindi pa tayo masyadong gumagalaw or nagkakaroon ng resistance training, all of them can contribute to the loss o pagkawala ng asing muscle mass. Kaya nagkakaroon tayo ng sarcopenia habang tumatanda. Kaya pala kahit na halimbawa exercise ka na ng exercise, ano ha? Ano to? Meron parang ganong klase ng RHTV, pakita nga natin yung iba pang mga causes ng sarcopenia, ano ha? Para mas maintindihan ng ating mga kababayan na bagamat ito yung isang natural na process, pwede naman pala ding mapigilan. So, how do we prevent? O kung hindi ma-delay man lang natin, Attorney Ran? Yan, magandang tanong yan, Kong, no? Ang sarcopenia is actually pwede siyang ma-reverse. Ang lifestyle changes talaga ang susi dyan. Unang-una, physical activity. Ang laging nire-recommend ng mga ating healthcare providers, magkaroon tayo ng resistance-based training. Ito yung hindi lang tayo cardio, nagbubuhat tayo ng mga weights, pagbubuhat para lang matrigger yung muscle formation. Kasama na din dyan yung healthy diet, of course. Adding healthy diet, pwede siyang mag-reverse ng effects ng sarcopenia. Ang hindi natin nalalaman kung minsan kulang na kulang tayo sa protina, ang dami nating carbohydrates. So, ang nangyayari, we need to increase our protein intake. Pwede tayong magkaroon ng sa pagkain natin, mas kumain tayo ng mga may protein, at saka kung hindi naman, pwede tayong mag-food supplements, no, para hindi ma-meet natin yung protein requirement natin, at may iba pa tayong supplements na pwedeng magpigil ng muscle loss. Ang problema daw kasi mahal ang ulam, kaya iba dinadamihan ng kanin. Pero kinakailangan ng balansi. At saka ang protina ho naman hindi lamang ho sa karne nakukuha Pwede rin yan sa gulay at saka sa, di ba? Yung mga metal foods, yan. Metal boss ng kalabasa, metal boss na yan. Hindi, sa mga legume. Sa mga legumes, ayan. Monggo. Paborito natin yan. So, exercise din, Yung iba kasi, di ba, pagka medyo... So, pero balikan ko yung tanong, bakit nga sumasakit yung mga ang tawag dito, bigla na tinicheck ko, wala naman akong pilay, pero sumasakit. Anong kinalaman nun, Attorney Ran? Well,
hindi kita din-diagnose ko nga dahil hindi mo ako doktor. Pero pwedeng mangyari kasi sa mga taong may sarcopenia. Pwede kasing manghina Pwedeng manghina yung kanilang mga muscle. Isa sa mga titest dyan, kaya mo po bang tumayo sa chair, no? Pwede ka rin mag-falls, yung pwede kang matumba-tumba, ganyan, no? Wala pa naman nakikitang direct. Pwede kasing iba't iba direct ang correlation kung ba't ka nananakit Pwede kang may rheumatoid arthritis, pwede rin naman may muscle pain, no? Spasm. Ang ano ay naawasan lang talaga natin sa sarcopenia, yung kaya pa ring pangalagaan ng matanda yung sarili niya. Iniiwasan natin yung matumba-tumba siya dahil nanghihina yung muscle, kasi alam naman natin pag ang nakakatanda sa atin is na dapa, na pilay, medyo tuloy-tuloy na yan, no? Nahihirapan ng mag-recover yung matanda. Kaya ayaw natin mangyari yan sa kanila. Kaya kinakailangan ho talaga, kahit nagkakaedad na, minamanage pa. Nag-exercise pa rin, wag natin, pagka medyo sumakit na yung buto, yung tuhod, sasabihin ka, sakit na, hindi na ako makapag-exercise, hindi na ako makapaglakad. Dapat maintain pa rin kung ano yung nakagawian natin no medyo bata-bata pa tayo. Problema nga, Attorney Ran, habang nagkakaedad tayo, sabi mo, nawawala ng muscle mass. Yung itong tawag dito, yung balikat, yan, nawawala ng muscle mass. Napupunta sa tiyan yung muscle mass. Kakabuisit, ayaw pang umakit. Bakit ka doon? Sabi ko, nagpapahinga lang ito. Di ba? Pero anyway, basta iba yung lumalaki ko. Iba yung lumalaki. Pero kahit yun, nakakapag-contribute din yan sa pagkakaroon natin ng iba't ibang karamdaman. So, again, exercise, proper nutrition, makakatulong ba ultimayo? Ayan, no? So, ang maganda dyan, kung ang muscle kasi natin, lumalaki yan or at least nagde-develop yan pag natutulog tayo, no? So ang magandang balita sa ating tagapakinig ngayong umaga, sa Phioxys Health Ventures po, may 2 po tayong produkto na pwedeng tumulong sa kanila. Una-una po Ultabio, pero yung Ultabio talaga ang primary indication ng Ultabio is the first and innovator postbiotic sa Philippines. Ito po talaga ay isang immunity supplement that can, sabi mo nga kanina, Kong, no, nag-a-activate ito ng commander-in-chief ng ating immune system that can activate 4 types of immune cells para mas protected tayo from types of infection. Ang isa sa side effect ng magandang immune system ay ang pagkakaroon ng malalim na tulog. Ang hindi po na-appreciate ng mga tao, tuwing natutulog po tayo, dun po nagkakaroon ng repair, muscle growth synthesis, yung katawan natin, dun ginagawa yung muscles. Kaya kailangan malalim, maganda at mahaba ang tulog natin para magkaroon tayo ng mga bagong muscles. Yung Ultaflex naman, Kong, meron siyang HMB, hydroxymethylbutyrate. Ito po ay specific element. Ang ginagawa naman po nito na nasa Ultaflex coffee natin and plain mix, yung mga kinakain nating protein, kino-convert niya talaga sa muscle, plus pinipigilan niya yung pag-destroy ng muscle natin. Ang nangyayari kasi sa iba Kong, kain ng protein, pero hindi naman kaya palang i-convert ng katawan sa muscle. So nagiging taba lang. So yung HMB, ang ginagawa niya, kumain ka ng protein, tinutulungan niya itong ma-convert sa muscle. Hindi maging calorie lang. Para mapaprevent natin ang sarcopenia. So kasama na dyan sa Ultaflex natin, glucosamine at high-dose collagen para mapagalagaan natin ang integridad ng ating katawan. Skin, muscle, and joints. Ayun, kaya pala sinasabi, hindi katuwiran ang pagtanda para hindi mapabalik ang sigla. At saka, kaya pala yung mga yung mga kakilala kong nasa dance sports, medyo may edad na pero nakapagsasayaw pa, Oo. Yung palang sikreto ng sikreto ng malakas na buto. Ayan, Anyway, basta't kung may mga concerns pa ho kayo, maaaring hindi natin naitanong kay Attorney Ran ngayon, makipag-ugnayan ho kayo doon sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo naka-standby dyan. Teka nga pala, Attorney Ran, pahabol ko lang, usong-usong ngayon ng Nipah virus, ang pinakamainam na pananggalang dyan, bukod sa pagpapalakas ng inyong resistensya, talagang, anong tawag to? Yung physical prevention, face mask, di ba? Tsaka pagka medyo may umuubok, kumaka-alcohol dyan sa tabi mo, iwasan mo na. Kaya lang, may bakuna ba na po pwedeng makatulong dyan, Attorney Ran, so far?
Sa ngayon po wala pa eh. May mga dinidevelop po sa ilang parte ng United States at United Kingdom or European, pero so far wala pa po tayong FDA approved virus. Kaya po ang primary na minumungkahin ng ating healthcare professionals is avoid contact po talaga with animals. Sabi mo nga yung direct contact sa mga taong pwedeng may sakit. Kasi although kung ikukumpara mo siya sa COVID, yung COVID kasi mas madaling kumalat, hindi ka siya, ang Nipah mas mahirap kumalat pero mas deadly siya, no? So yun naman yung problema natin dyan. So practice good hygiene, do not touch animals kasi nanggagaling siya sa mga animals. Hindi na to bago sa atin kung nung 2014 nagkaroon na ng Nipah sa Sultan Kudarat, di ba? Galing naman sa kabayo. So yung hawak-hawak natin ng mga animals yun, no? So we want to avoid that. Talaga sa kabayo yung sa Sultan Kudarat? May 70 na tao dati na infect sa Sultan Kudarat kasi kumain ng horse meat. Yung horse na yon infected ng Nipah. And it wasn't properly cooked. So yun. So hindi na siya bago sa atin kung. So sa cooking po pwedeng kaya lang kung halimbawa infected na ito ng iba't ibang mga virus, ba't naman kakainin pa kasi? Di ba? Pero hindi na nila malaman kung kasi baka nung time na yun wala namang signs and symptoms or baka namatay, sayang yung meat, hindi na alam na namatay dahil sa virus, kinain tapos improperly cooked, di na-ingest, di kumalat sa katawan. Oo, kaya kinakailangan iba yung pag-iingat ngayon, lalong-lalo pat marami mga lumalabas na mga sakit. Okay? Pero itong Nipah virus, sabi nga ni Attorney Ran, hindi na ito bago. Dahil yun nga lang, pero kinakailangan pa rin nating mag-ingat. In the meantime, Attorney Ran, thank you for joining us. Magandang umaga po and ingat po kayo. Ayan Ingat po tayo ko. Pilyo to si Bentong Sabi ko kasi kahapon, may report kasi ako na yung sobrang sugar nag-trigger ng hair loss. Attorney Ran. Ikaw naman, hindi naman mataas ang sugar mo, no? Attorney Ran. Naman hindi. Ano lang totoo, mataas ang testosterone natin kung. Naman, wala tayong problema sa testosterone kong. Ayan. Tsaka si Attorney Ran naman, iba ang dating din. Poging-pogi. At saka ito pa. Gusto sa'yo kung aga-aga Hindi, pero sabi na nila, yun daw mas habulin daw ng mga chicks ang mga may hair loss. Yan, Oo. Totoo ba yun? Kanya-kanyang lang yan. Kanya-kanyang saltik yan ko. Kanya-kanyang tip. Thank you, Attorney Ran. Maraming salamat. Magandang umaga. Ayan, si Attorney Ran Mendoza ng Theoxis Health Ventures. Magandang umaga po sa inyo, Magandang umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay... Pilipinas! Hoy, 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nananakit ba inyong kasukasuang nagkakaringkel sa mahina ang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex sa isang health drink mula po sa namikha ng Ultabio backed by Chambliss Technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa mga skin at joints, HMB pampalakas ng muscles at glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ito sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nasamsam ng Anti-Narcotics Operatives ng Bureau of Customs ang humitut-mulang sa 6 na milyong pisong halaga ng high-grade marijuana o kush nakatago sa isang rolled runner rug sa Port of Clark, Pampanga. Ayon sa Bureau of Customs, ang shipment ay diniklarang polyester rug runner galing California, USA at patungo sana ng San Mateo, Rizal. Pero sa inspeksyon natagpuan sa loob ng cylindrical container ang 3 black transparent plastic bags na naglalaman ng marijuana. Kinumpirma naman ng Philippine Drug Enforcement Agency na totoong marijuana ang nasamsam. Umaabot ng halos 4.1 kilos. Nagkakahalaga ng 6.16 million pesos. Sinabi ng BOC na lumabag ang shipment sa ilang probisyon ng Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Narito na po ang Land Bank Ascenso Bonds, ang makahulugang investment. Naghanap lang din kayo ng investment opportunity,
Sa 10,000 pesos, maaari ka na makapag-invest at kumita ng up to 5.56% per annum habang sinusuportahan ang mga green at social development projects na mapapakinabangan ng ating mga kababayan gaya ng renewable energy at pagpapalago ng agrikultura. Mas pinadali po ang pag-invest gamit ang Land Bank mobile app. Pumunta ho kayo sa pinakamalapit na Land Bank branch mula January 28 hanggang February 6. Kung wala pang Land Bank account, madali ring magbukas. Gamit ho naman ang straight-through account opening feature ng Land Bank mobile app. Para sa detalye, bisitahin po ninyo ang official Land Bank site at mga social media channels o dili kaya tumawag kayo sa 028-405-7000. 028-405-7000. Land Bank Asenso Bonds, ambag natin sa pag-asenso ng bayan. Maganda umaga, Pilipinas! Para mas maintindihan pa ho natin, ito pong Asenso Bonds. Kasama natin ngayon ang Senior Vice President ng Corporate Affairs Group ng Land Bank of the Philippines, si Ma'am Catherine Rowena Villanueva. Ma'am Kat, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga sa iyo, Angelo. It's been a while. Matagal na tayo hindi nakakapagpuntahan. Hello. Naging formal ka naman, Piwi na. Sige, balik na tayo. Ma'am Piwi. Ayan. Ma'am Piwi. Yes. Number one, para siguro sa mga kababayan nating medyo hindi pa masyadong kabisado. Kasi ngayon, siyempre, yung iba mas gusto nila mag-save. Hindi nila nakikita ang investment opportunity sa bonds. Ano ang bonds? Sige, hindi ko naman ipapanosebleed ang mga nakikinig ng ganito kaaga. Pero sa simpleng explanation ng bonds, para ka nagpapautang sa bangko. So ikaw, pag nag-i-invest ka, para ka nagpapautang sa bangko para magamit ito in turn as capital sa mga ibang programa na makakasilbi sa ating mga kababayan. So parang ganun lang siya, kasimple. And ang maganda dito, may fixed term. Maganda rin ang makukuha mong returns dahil mas mataas ang makukuha mong interest base versus mga deposit products or time deposits. At in turn, makakatulong ka sa ating mga kababayan dahil ito'y ilalaan sa mga agriculture, environment, social development type of projects. Kasama na dyan yung mga renewable energy, agriculture, housing. So it's what we call investment with a purpose and capital with a conscience. At ang kagandahan dito, wala kang talo. Di ba? Hindi ka mo ba? Correct. Hindi pagka bumili ka ng stocks ng mga pribadong kumpanya kung saan, tapos may tendency malugi. Ito, bonds yung binili mo, ito ay guaranteed ng gobyerno. Hindi namin siya tinatawag na guaranteed ng gobyerno ngayon. But because you are dealing with like Land Bank, na stable, number one and biggest bank of the government, maa-allude mo na hindi naman basta-basta yan matitibag, di ba? But we do not say that it is actually backed by government right now. Pero ito, very stable. And this is ASEAN bonds. So ang kagandahan nito, this is also covered by the ASEAN market. So mas stringent ang rules, ang laws and regulations nito. At ang ibig sabihin, ang pinaglalaanan ng pondo ng iyong investment ay mapupunta kung saan ito talaga dapat mapunta. So may ganyan tayong Gaano katagal ang maturity? What do you call this? Assurance. Ma'am, Ma'am Piwi, gaano katagal ang nito? Gaano katagal ang tenor. Ayoko itanong na ROI, nakakahiya naman. Baka sabihin, interest ka ganun iniisip ko. Ang tenor nito actually, mapagpipilian mo either 1.5 years or 1 year and a half or 3 taon. So dalawang choices yan. Pwede kang mag 1 year and a half, pwedeng 3 taon. Pero syempre, pag mas matagal, mas malaki ang kikitain mo. Kasi sa 1.5, ang interest mo is 5.17%. Doon naman sa 3 taon, about 5.56% ang makukuha mo. And this is also assured. So maganda dito na pag inipon mo pera mo kasi sa ginagastos mo, tutubo ito. At as I've said, meron pa mapupuntahan na mas maimportante mga programa. Pwede ka magsabi ito, itong bonds ko ito, itong Asenso bonds na bibiling ko, para na ito sa agrikultura.
Walang ganon. Hindi ka pwede mamili. Hindi. Hindi. Kasi parang nakapool yan eh. So parang gagamitin to mga pondo to sa iba-ibang proyekto. Pero ang makakasiguro ka na mapupunta to sa kahulugang mga proyekto. Sabi ko nga, andyan ang agriculture, kasama environment, social economic development. So yan talaga. Kaya nga ang pangalan namin Asenso kasi doon na namin talaga nilagay kung ang purpose ng mga investment mo kung saan pupunta para hindi ka na magtaka kung saan ito mapupunta. So, it can vary sa iba-ibang klaseng proyekto na nakasaklaw doon sa sinasabi kong mga sustainability and socio-economic development type of programs. Yun yung para sa green categories. Meron kang social category. Para saan naman yun? Yes. Ito naman, may mga access kasi pwedeng employment generation, affordable housing, socio-economic advancement or empowerment for food security. So mga proyekto na yun ang focus, pwede rin dun mapunta. So depende po kasi sa pangangailangan din eh. So nilawakan na yung saklaw, but it's important sa atin na may impact ito sa ating komunidad at sa ating mga kababayan. So that's why we call this, as I've said, investing with a purpose. Kikita ka na, nakakatulong ka pa sa national development. Sige nga, Ma'am Piwi, sample ng social impact. Paano ito naramdaman ng ating mga kababayan? Ikaw na nag-invest sa land bank, sa Asenso Bonds, nakatulong ka pa sa ating mga kababayan? Katulad yung mga programa natin na isa na dito, meron tayong mga real energy financing, meron tayong water program na tinatawag na HOPE na nakaka-actually tulong ng mga water districts that assist different regions. And syempre, pag natulungan mo itong mga rehiyon na to, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng patubig, natutulungan. Sa real energy naman, ito ay yung mga energy financing ng power distribution. So nakakatulong tayo na nabibigyan ng access to electricity and utility sa mga kababayan na sa malalayang lugar. Those are just samples na ginagawa natin. Siyempre, yung agrikultura, para mas marami pa tayong matulungan ng mga farmers and fishers na nangangailangan nitong mga suportang pangkapital para sa kanilang produksyon. So, nagagamit po natin to sa iba-ibang programa po talaga. Oo. Merong 139 hospitals and healthcare facilities ang natulungan na hanggang noong October Health 2025. Plus naman Magaling, yan. ha? Correct. Yes. Medyo marami-rami rin to. Oo. Anyway, ang tanong dito ni Malu Cabral, kasi mukhang i-withdraw niya yata yung kanyang milyones na nakasave naman sa Ililipat niyo. Ililipat niya dito. Magkano ho ang minimum investment? Magkano ang pwede mong minimum? Oo. Actually, yun ang kagandahan. Ang Asenso bonds na in-issue ng Land Bank is making bonds more accessible. So, at 10,000 pesos at wala kang makikitang ganyan ngayon, pwede ka na mag-start mag-invest. Pero syempre, sinasabi natin, the more that you invest, mas lalo mo makikita yung gains ng iyong investment, di ba? Pero, sinasabi namin at 10,000, pwede ka nang pumasok. Mga anak ko nga ini-encourage ko when they're excited. Kesa naman gastosin mo isang, di ba, gumimik ka lang or bumili ka, gamitin mo na to para makapag-invest ka at start ka na rin para building your portfolio and income mo para naman kumita ka, di ba? Magkano minimum na nito? Interest, ma'am? Sa 1.5 years, meron ka about 5.17% interest. Pag mas mahaba, 5.56. Yan yung interest natin ngayon na pwede mo actually ma-enjoy. As you've said, yung sabi mo nga na 10,000, pwede ka na mag-invest. No? So, increments of 10,000 yung investment. So, 10, 20, 30, 40. So, ganun ang investments na pwede. Maximum? Kaya mag-ipon ka na. Wala naman po kami ngayon maximum na nilalagay kasi this is also open to institutions as well as retail or individual customers. Kaya ikaw alam ko, Angelo, meron kang land bank account. May land bank ako. Madali mo na magawa yan. I-transfer lang pala yun. Kasi meron na siyang... Ito-transfer pwede lang. ka na kasi available na siya sa aming mobile banking app. Doon sa hindi nakakaalam, may mobile banking app kasi ang Land Bank that's available through the Play Store, through Apple Store at saka sa Huawei. Basta meron kang account sa Land Bank, pwede ka na mag-transfer, download mo lang MBA at mag-place ka ng investment through that. Makikita mo yan through sa ilalim ng button na yun, nakasulat investment, pindutin mo lang and then you can actually move forward. Madali lang ito. Doon naman sa walang mga accounts sa Land Bank, madali ka na rin magbukas through the Land Bank, straight through account.
So makakapag-open ka na, and once that's open, pwede ka na rin mag-invest. Pero alam ko hindi mo problema yan kasi meron ka, di ba? Angelo, kaya diretso na ako sa excited ano. akong makita ang mga... Ay, monitor mo, Mama. In the meantime, Ma'am Piwi, thank you for joining us. Ha? Good luck sa mga gusto. Yes, thank you so much. Oo, kaysa bumili Maraming sila. salamat. Kaysa bumili sila ng mga mahaling gadget, i-invest nyo muna dito ho. No, wow, 1.5 years lang eh. Ipon. Tubo na kaagad, ha? Thank you, Ma'am Piwi. Magandang umaga. Okay. Thank you so much. Maraming salamat. Good morning, magandang Angelo. umaga. See you soon. Si Ma'am Catherine Rowena Villanueva, Senior Vice President ng Corporate Affairs ng Land Bank of the Philippines. Maraming salamat po sa napaka-informative na talakayan natin. Ha? Ngayon 2026 may pagkakataon ng bawat Pilipino na maging bahagi ng nation building habang kumikita. Sa Land Bank, ang inyo pong kapartner sa responsible investing para sa kinabukasan na mas green, mas inclusive at mas maunlad na komunidad. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.landbank.com para ma-access ang offering circular, mag-subscribe via Land Bank mobile banking app o bisitahin noong pinakamalapit na Land Bank branch. Land Bank, kasama natin sa pag-asenso. Maganda umaga, Pilipinas! -4 bago po mag-ACES ng umaga. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Umaga, Pilipinas! Nako, 1 minuto na lamang bago mag-ACES na umaga. Hindi ko tuloy natalakay. Sino nga daw ba itong taga-Senado na lihim na masaya? Lihim na masaya dahil sa mga ghosts na ngayon iniimbestigahan ng kapulungan. Aba, he's happier by 100 manok. Kaya na. Pala tahimik ito, no? Bukas, abangan ho ninyo, ha? Kuya Angel po, siyang alapalmonas, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay... ano nga yung pinanggalingan natin? Ayan, si Lao Tzu pala, sabi ni Lao Tzu. In those countries where wise people are in power, their subjects do not notice the existence of their rulers. Alam niyo, totoo yan, ano ha? Kaya sa Thailand, wala silang pakialam doon kung araw-araw silang magpalit ng, sa Japan, di ba? Binuwag ho yung kanilang kongreso. Hindi ho ramdam ng kanilang mga mamamayan, ng kanilang mga nasasakuhan. Bakit ho? Kasi ho, asensado ho sila. Di ba? Kaya kung sino man yung nanunungkulan, ala silang pake. Basta't ang bawat mamamayan ay masaya. Susunod ang 2x2 at ACES Balita. Oras sa buong kapuluan, ACES na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa men.